Grabe po nangyari dito sa Champion Chess Tour Chessable Masters 2025. So, 16 players, playoff na, laglagan na, bakbakang Wesley So at Yu Yang Yi. Okay, so apat na laro po ito, unahan maka 2.5. Ngayon, ipapakita ko yung pinaka-importanting laban. This is their game number 2. Anong nangyari dito? Wala akong masabi, speechless ako during live. Pero ipakita natin yung mga analysis. Puti po si Yu Yang Yi. So yung game 1 nila tabla, no? Nag-D4 yan. Black si Wesley, nag-Knight F6. C4, E6, Knight lang po sa may C3, Bishop B4. Yan po yung tinatawag nilang Nimso Indian Defense. So ang tinira po dyan, nag-Knight F3. Nasinagot ng C5 yan. Linya po yan. Pagka C5, nag-G3 lang. Medyo makunat, no? So ang variation po na ito, tinatawag na Romanishин-Kasparov system. Laging labang pala ni Romanishин at Kasparov dati. Anyway, nag-Knight lang po sa E4, sumugod na. Dinipensa ng Queen C2 and very aggressive Queen A5. Kung mapapansin nyo, mas mabilis si Yu Yang Yi ng konti kay Wesley. Tandaan nyo po pala yung time control nito, 10 minutes, walang increment. Kaya kailangan bilisan. So, yung Queen A5, binigay lang po yung kabayo, pero may capture po dito. At ang ginawa po ni Yu Yang Yi, kinapture lang yung knight. At pagka-takes, humarang lang yung bishop. So, ibig sabihin, hindi po binawing ganon dahil kung hindi, babagsak yung tori doon eh. So, hinarang lang, capture sa dito, takes, and then nag-win lang sa B6 si Wesley na double target, kinakapture or inaatake yan, at gusto din po atakihin yung D4 para libre. Kaya napilitan kainin yan, and then tinext po yung B2, nag-rook B1, umiwas lang sa may A3, ang gusto niyang targetin ito. So pagkatira po ng Queen A3, nag-Queen D4 na linya pa rin at sinasagot yan ng castling. Linya pa rin pala ito, no? Nag-Bishop G2 na linya pa rin na sinagot ni Wesley ng Knight A6 lang. Ayun, no? So may kain dito pero baliwala naman yan. Ang maganda dyan, mapapalit lahat yan tapos may Knight takes na gano'n, no? So 1 pawn up ka. Kaya ang ginawa, nag-Knight B3 to depend upon pero tinirahan lang ni Wesley ng Queen B4 which is check at kung magkiking move yan, aba, okay na si West, di ba? Kaso, ang tinira dyan, Queen D2 eh. Na tinirahan ng Queen takes C4. So, 1 pawn up si West, pero equal pa rin. Sa kadahilanan na ito po yung problema eh. Hindi mailabas yung bishop. At kung hindi malabas yung bishop, hindi ma-activate ito. So, ang ginawa, nag-castling, tapos Knight takes C5 lang si West. Binigay lang talaga yung pawn, no? So, pag Knight takes C5, nag-Rook C8, or C1, kinapture po yung kabayo, nag-Rook takes, at ang ending, ayan, 1 or 2 pawns up si Wesley. Kaso, pagkatas ng Queen, hindi nga po mailabas ito. Hindi mailabas. Kaya ang evaluation ng engine, lamang daw si Wesley, pero konting-konti, close to equal, kahit na lamang ng 2 pawn. Underdevelop po kasi. Anyway, ang kagandahan niya, lamang po siya ng 1 minuto. O, pagka Queen A6, tumira po ng Rook C7, at mali daw yun kasi may D5. Ngayon, pagka D5, nag-rook lang po sa may C3. So, ang pinaka-forma niyan, talaga hindi ka makakilos. Oh. Hindi makakilos kahit lamang ka ng pawn, no? So, ang ginawa, nag-Queen D6 para makapag-Bishop D7, nag-Queen D4. Anong threat niyan? Mag-E4. Na binaliwala ni Wesley, nag-B6 lang. At pagka B6, nag-E4 na nga, na sinagot lang ng Rook D8. So, eto, mababawi yung 1 pawn. May pawn takes kasi, at pag kinapture mo to, pwede pong kainin eh. Hindi mo kasi pwedeng takes dahil may kain dito. Pero okay lang yun kasi babalik lang yung pyesa eh. Ibig sabihin, 1 pawn up si Wesley, mapapalit yung Reyna. Kaya okay lang yun. Anyway, ang ginawa is nag-pawn takes na nga at ang tinira, nag-Rook C6. Kasi nga, pag kinain yung D5, 1 pawn up, kaso dadali yung buhay ng black. Kaya nag-Rook sa C6, tumakbo po yan sa F8, which is good kay Wesley. Slightly better na do kasi makakahinga na. Ayan o. So yung mga tiradang bishop takes dito, hindi maganda kasi nga may bishop E6, mapipin o. Kahit nga daw mag-sacrifice ka na ganun, kiking mo man ka lang and this is already winning for the side of Wesley. Kaya ibalik natin. Ang ginawa, nag-H4 na lang. Tinirahan lang ng Bishop D7. Good move. Tumakbo. And then tumira doon. At ang yung accuracy ni Wesley, napakataas. 98% plus sa position na ito during live po ako, no?
98 mahigit. Sobrang accurate ni West. Anyway, tumira po yan ng King H2 na sinagot ng H6 pasingaw. Tumira po ng A4 na sinagot ng Rook dito C8, pinapalit yung tore. So ang ginawa, nag-queen lang sa may E5, depensa, kinapture, takes, at eto, hindi makatira ng ganun no? Kasi may kain doon. Kaya ang tinira ni West, Rook D8, ang tindi. Binigay yung pawn pero itutulak. So ang ginawa, nag-queen D5 para hindi maitulak, na tinirahan ni Wesley ng Rook doon, na hindi na daw maganda. Ang tamang tira daw is Rook D7. Ito daw yung ibigay. Rook D7 daw. Kasi pagka takes, kahit po bumagsak ito, okay lang. Magki-queen E8 ka lang, pressure mo naman yun. 1 pawn up ka pa rin. No? At nawala na yung masakit sa ulo na tore. Anyway, ang ginawa kasi ni Wesley, yun di kinapture, tapos nag-queen C5. Tumakbo, ay yan ang nangyari. At ang ending nito, 1 pawn up pa rin si Wesley. Ang kagandahan, 49 seconds na lang si Liu Yangyi. At pag naubos ng oras na yan, di panalo. May higit sa minuto lamang ni Wesley. So, tingin ko matatime attack niya. So, ang ginawa niya po dito, nag-D4. Pagka D4, nag-Bishop H3. Napakaganda. Ang ganda nun. Ang threat po kasi, kakainin to Hindi mo matikman dahil may babagsak yung F7 Ibalik ko lang Ano mo mas magandang tira? Queen C2 daw magandang tira. Anong meron pag gumanito? Queen E4. Astig no. Anyway, ayun nga ang kininira at ayun, nahirapan si West dito na equalize So ang ginawa niya na lang, nag-rook lang doon para depensahan yung pawn na tinira ng Rook C7. Si Yu Yangyi, puro good move tinitira dito. Tumira po doon na sinagot ng bishop lang. Ayun grabe. At pagkatira dyan, umatras para depensahan yung pawn, ayun. Sobrang accurate ni Yu Yangyi dito. Ang threat po niya ganito Nakakaano si Yu Yangyi, nakakabilib siya dito. So ang sinagot niya, nag-queen doon para pagkatira ng Rook takes B6, may capture doon. Pero after Rook D6, wala. Mabagsak yung pawn. Equal na equal. Lamang ng konti sa oras si Wesley, baka pwede niya pa i-time attack, walang increment So nag-win C4, T-next, ayan, pinalit at very equal. Most likely, mauwi sa tabla. Pero sabi ko, time attack pa ni Wesley. So nag-rook C8, gumanon, T-next, takes at very equal. Nagkakatirahan na lang, ayan. Tablan-tabla pa rin to. Ayan, pinapalit ni Yu Yangyi para madaling itabla. Lamang kasi ng 10 segundo si Wesley. Pero tingnan, pabalik-balik lang doon yung tore. Wesley so nag-iiba. Pero pagkaharang doon, pusang nga lang yan. 26 seconds na lang. Losing bigla kasi may king move na gano'n. Alam nyo kasi, mukhang force na pag kinapture take si Wesley ang winning. Pero bumaliktad, may king move Ang nakakuha ng opposition, si Yu Yangyi. Ano ngayon kung anong meron sa opposition na yan? De winning po dahil po sa magiging pass pawn. Bakit? Kasi pasaro gumalaw ang king, ayun, nakapasok. Later on, may dalawang way para makakreate ng pass pawn. Isa dito, ganun. Kasi pagka takes ganun, outside pass pawn ito Ganun mangyayari. Pwede din yung ginawa ni Yu Yangyi kasi, ayan, tumitira-tira na lang. Ang tagal ni West yung tumira dun, naubos pa yung oras niya. Ayan, ito yung isang ginawa ni Yu Yangyi, tutulakan ka dito, tapos isa-isang pababagsakin. Ayan. Pero mas maganda pala to, sinugswang at naparesign. Utik na yan. From winning, lamang sa oras, nadali pa. Parang kamalas-malasan naman. At ang ending, natabla yung dalawang sunod na laro, at ayan na nga, nalaglag si West. Nalaglag mga sir. Anyway, hindi pa tapos. Napunta pa sa loser's bracket. Nag-end stream na ako. Pagkagising ko ng umaga, ito ang nakita ko sa loser's bracket. Talo si Wesley kay Isipenko. Tingin ako paano natalo. Tabla kasi yung game 1 Ngayon, napunta sila sa Armageddon. First 2 games tabla. Armageddon, 7 minutes ang in-offer ni Wesley. Ayan. So, eto naging opening nila. Very equal ito. Lagi ito nalalaro ni Wes Pero ang hirap laruin ito kasi maraming talo nga siya dito Maraming talo si Wesley dito. Bishop F5. Marami siyang talo dito. Alam ko Yan, drawish. Drawish lang Drawish lang po yan. Drawish daw talaga yan Drawish pabalik-balik lang. Pero tingnan nyo ginawa sa kanya ng kabayo
Oh, yan, nag-losing na bigla. King move, mali. Mali yung king move. Kasi kailangan makapunta siya dito. King E7 ang mas tama eh. King E7. Pero, nag-king move dito, ayun, nakapasok ng tore. Anong pinagkaiba niyan? Check. Ayun, nakain. Kasi kung king E7, walang check na ganun pag nandito yung knight. Oh, bumagsak yung pawn. Oh, hindi na nga po kinapture to. Pwede itong kainin eh. Kaya lang pagkakain lalapit lang kasi. Tapos pag bumalik ka, kakainin lang to eh. Mauubos yung pawn, no? Anyway, losing na to. At tambak pa sa oras. Kasi Armageddon, may partida sa oras. O, wala na. Hindi pa nga lumiresign si Wesley. Pero, yan, mamati na siya. O, bosh! Nag-resign na yan. Kasi, mati dito, plus, may threat dito pag dumipensa ka dito. At dahil doon, uwi ang time. Day 1 pa lang si Wesley. So, nakakalungkot yung nangyari kay Yu Yang. Kasi parang nag-aalang Magnus si Wesley ah. Yung Magnus na humihina. Anyway, magtagal lang ganyan si Wesley. Recently talaga, ako, aminado ako, kitang-kita naman eh. Bumaba yung playing level ni Wesley. So, ako, nag-hope lang ako na baka naman may konting problema lang. And hopefully, ma-fix at bumalik na yung dati. Si Magnus kasi, di ba, nung nakaraan, napagtatalo. Pero tingnan nyo yung nangyari sa kanya. Pakita ko po sa inyo yung bracketing. Ayan, no? Oh, tingnan nyo si Magnus. 3-1 si Esipengko eh. Tapos, bugbog si Yu Yang Yi. Yung mga tumalo kay Wesley, ginigi kids lang ni Magnus ng madali. Iba talaga si Magnus, ibang level si Magnus. At si Wesley so nga po nalaglag. By the way, ito po kabuuan. So, maglalaban Magnus versus, Magnus versus Arjun Erigaisi para po sa semifinals. And Hikaru versus Aleresa. Ayan, silang tatlo yung alam kong lamang dito eh. Aleresa, Hikaru Nakamura at Magnus Carlsen. Kasi walang increment. Kaya nakakapanibago yan, lalo na sa side ni Wesley. Si Wesley so pa naman, pag time pressure, iba talaga. Lakas mag-blunder. Lalo na kung walang increment. Hindi pang blitz si Wesley kasi hindi naman talaga siya babad sa blitz tulad ng iba. Anyway, sa losers bracket, ayun na nga, natalo po si Wesley, kaya kalaban ni Esipengko si Fabi. Sana sila magkalaban kung nanalo si Wesley dyan. Si Nepo versus Artemiad Wei Duda at Yu Yang Yi versus Anish Kiri. Ayan po ang nangyaring kabuuan. Muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo. Medyo nakakalungkot. Wala yung Wesley sa natin, pero andyan pa sila Magnus, Hikaru, Aleresa. Tuloy ang paggawa natin ng video. Hanggang sa muling pagkikita, God bless po. Thank you sa support. Bye-bye. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. That little mouse, 'cause I'm an albatross.